Sa Pilipinas, bawat headline na may salitang korupsyon ay parang lumang kanta na paulit-ulit na nating nadidinig. Bilyon-bilyon ang nawawala taon-taon. Pondo na para sana sa ospital, sa paaralan, sa kalsada, na sa huli ay nagtatapos lang sa bulsa ng iilan. Pero sa kabilang dulo ng mundo, alam nyo ba na may isang bansa na tila kabaligtaran ng lahat ng ito? Isang maliit na bansang Europeo, sa kabila ng pagiging ordinaryo sa laki, ay pambihira naman pagdating sa katapatan ng pamahalaan. Sa Denmark, alam nyo ba na halos walang puwang ang katiwalian? Dito, ang tiwala ng mamamayan ay hindi bulag, kundi bunga ng malinaw na sistema. Bawat gastusin ng gobyerno ay bukas sa publiko. Bawat opisyal ay may pananagutan. At ang batas, pantay-pantay para sa lahat. Sa isang lipunang ganito, mahirap maging tiwali dahil mas madali kang mahuli at makulong kaysa sa yumaman. Pero paano nila ito nagagawa? Anong uri ng pamamahala, kultura at pananaw ang nagtulak sa bansang Denmark para maging simbolo ng integridad sa buong mundo? At kung kaya nila, bakit hindi kayang gawin sa Pilipinas? Sa likod ng malinis na imahe ng Denmark ay nagkukubli ang isang sistemang umaaksyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala ng mga tao. Sa bansang ito, hindi kailangang maging milyonaryo ka para maramdaman mo ang hustisya. Hindi rin kailangang maging makapangyarihan ka para marinig ang boses mo. Bakit nga ba mababa ang korupsyon sa bansang Denmark? Ayon sa 2024 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, nakakuha ang Denmark ng score na 90 sa scale na 0 to 100, kung saan ang 100 ay kumakatawan sa napakalinis na gobyerno. Batay sa score na to, nanguna ang Denmark ngayon sa 180 bansa sa mundo na may pinakamalinis at tapat na public sector. Alam nyo ba na ayon pa sa Global Corruption Barometer 2013 ng Transparency International, hindi daw itinuturing na problema ng kanilang bansa ang korupsyon at halos walang naitatala na kaso ng bribery para lang makakuha ng benepisyo o serbisyo mula sa pamahalaan. Ang bribery o panunuhol ay itinuturing na katumbas ng pandarambong at panlilinlang sa bansang Denmark. Lahat ng ito ay mga uri ng korupsyon. Sa ilalim ng Act No. 1156 ng Danish Criminal Code, ang sino mang tutulong o magiging kasabwat sa isang krimeng katulad nito ay mananagot din kasama ng mismong gumawa ng krimen. May parusang 4 hanggang 8 taong pagkakakulong ang sino mang lalabag dito. Kahit isang regalong may halagang maliit, kapag napatunayang may intensyon na impluwensyahan ang isang opisyal, itinuturing na ito na bribery. Ang mga kumpanyang masasangkot dito ay agad na inaalis sa mga public projects at government contracts. Dito sa Pilipinas, mayroon din namang mga batas laban sa bribery. Halimbawa ay ang Revised Penal Code, Anti-Graft and Corruption Practices Act, at ang Code of Conduct for Public Officials. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, bakit nananatiling malaganap pa rin ang katiwalian sa ating bansa? Kaya ang tanong ng ilan, kung pareho namang may batas, bakit tila mas epektibo ang sa Denmark? Ang sagot ay hindi lang nasa mga batas, kundi sa pagsasakatuparan ng mga ito. Sa Denmark kasi, ang batas ay hindi natutulog. Sa Pilipinas, madalas itong natatabunan ng impluwensya, ng koneksyon at kawalan ng pananagutan. Hindi pangkaraniwan sa Denmark ang paggamit ng impluwensya at koneksyon para itago o tabunan ang isang kaso. Pero posible pa rin itong mangyari. Ang kaibahan lang, kapag nangyari ito sa Denmark, mabilis itong lumalabas sa publiko at inaaksyonan agad dahil yan sa lakas ng transparency culture at independent institution sa Denmark.
Malaya ang media sa Denmark. Ang mga investigasyon ay isinasagawa independently at ang mga korte ay hiwalay sa impluensya ng mga politiko. Sa sandaling may pumutok na issue, mabilis itong napapaabot sa publiko. Halimbawa na lang ay ang kaso ng Athea bribery scandal. Isang iskandal noong 2015 na yumanig sa imahe ng Denmark bilang isa sa mga bansang may pinakamababang antas ng korupsyon sa mundo. Ang kumpanyang Athea AS ay isang Danish subsidiary ng Norwegian IT supplier na Athea ASA. Isinailalim sila sa investigasyon matapos umanong magbigay ng suhol sa ilang opisyal ng pamahalaan na nagtatrabaho sa mga IT department ng iba't ibang ahensya, kabilang na ang pambansang pulisya at ang regional authority ng Region Zealand. Lumabas sa investigasyon na may mga kasong panunuhol at pandarambong laban sa Athea, laban sa 4 na matataas na opisyal nito at sa ilan pang kawani ng gobyerno. Kabilang sa mga uri ng suhol ay magarbong biyahe at kainan, gaya ng mga dinner sa mga mamahaling restaurant sa Copenhagen at all-expense paid trips sa Las Vegas, Miami at Dubai. Pero sa loob lamang ng mahigit 3 taong paglilitis at pag-aaral sa kaso, nagpataw na ng hatol ang korte sa Athea ng multang humigit kumulang 2 milyong dolyar, isa sa pinakamabigat na parusang ipinataw sa isang kumpanya sa kasaysayan ng Denmark. Nahatulan din ang ilang matataas na opisyal ng Athea at ng Region Zealand. Bilang resulta ng hatol, pinagbawalan ang Athea na lumahok sa mga pampublikong bidding o kontrata sa loob ng 4 na taon, maliban na lang kung mapapatunayan nila sa mga otoridad na muli silang mapagkakatiwalaan sa pamamagitan ng tinatawag na self-cleansing process, alinsunod sa batas ng EU at Denmark hinggil sa mga public contracts. Ang transparency o pagiging bukas ng mga record ng paggamit ng pondo at pagpapatupad ng proyekto ang pinakamalakas na sandata ng bansang Denmark laban sa korupsyon. Sa Denmark, may prinsipyo ng maximum openness o maximum na pagbubunyag ng impormasyon. Ibig sabihin, lahat ng kontrata, proyekto at gastusin ng gobyerno ay maaaring hingin o i-access ng ordinaryong mamamayan. Ang sinumang mamamayan ay pwedeng humiling ng dokumento mula sa gobyerno nang hindi kailangang magbigay ng dahilan. Mayroon kasing batas na tinatawag na Public Access to Information Act. Ito ang nagbibigay ng karapatan sa publiko na makita ang mga dokumento ng gobyerno, maliban na lang kung may kinalaman sa pambansang seguridad o personal na impormasyon. Ang Danish Ministry of Foreign Affairs ay isa sa mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng mahigpit na patakaran sa transparency. Alam nyo ba na sila mismo nagpapublish sila ng mga kaso ng irregularidad o katiwalian na nangyayari mismo sa kanilang departamento? Simula pa noong 2013 Transparency Project, lahat ng kasong pinaghihinalaang may bahid ng korupsyon, maling paggamit ng pondo o pandaraya ay inilalagay agad sa website ng MFA. Kasama rito pati yung mga ongoing investigations, hindi lang yung mga kasong tapos na. Tuwing may kaso, ginagawa ang tinatawag na C-Case Report, isang maikling ulat kung saan idinidetalye ang insidente, halaga ng pondo at anong aksyon ang ginagawa ng gobyerno. Ang ganitong antas ng bukas na pagre-report ay bihirang mangyari sa ibang bansa. Pero sa Denmark, hindi mo kailangang maghintay ng expose sa media dahil mismong ang gobyerno ang naglalabas ng mga ulat ng korupsyon na nangyayari sa kanila. Lahat ng tulong at proyekto ng Denmark sa loob at labas ng bansa ay naka-upload din sa online portals tulad ng Danida Transparency Portal kung saan makikita kung magkano ang ginastos sa bawat proyekto, sino ang supplier at ano ang status. Sa openaid.dk, isa itong platform na nagpapakita ng lahat ng foreign aid, grants at recipient countries in real time. Kapag may nakitang kahina-hinalang transaksyon, automatic na sinusuri ng Auditor General at ng National Audit Office.
Bawat proyekto ng gobyerno ay dumaraan sa 3 level ng pagsusuri. Internal audit ng mismong ahensyang gumawa ng proyekto, independent audit mula sa National Audit Office, at Parliamentary Committee on Public Accounts na binubuo ng mga mambabatas mula sa iba't ibang partido. Kapag may natukoy na irregularity, automatic na iniimbestigahan at maaaring isailalim sa criminal investigation kung may indikasyon ng korupsyon. Kung ihahambing ito sa Pilipinas, makikita ang napakalayong pagkakaiba ng transparency sa dalawang bansa. Sa Pilipinas, may Freedom of Information or Executive Order No. 2, Series of 2016, pero limitado lang ito sa mga ahensyang sakop ng executive branch. Ibig sabihin, hindi obligado ang Kongreso at ang Hudikatura na sumunod sa FOI. Matagal din ang proseso ng paghingi ng impormasyon. Kailangan pang mag-file ng formal request, maghintay ng ilang araw o linggo, at may ilang ahensya na ayaw pang magbigay ng datos dahil daw sa confidentiality. Maging sa investigasyon ng flood control, bagaman ito ay hinahawakan ngayon ng isang independent commission, pribado at bawal sa publiko ang anumang pagdinig. Naturingan din na mayroon tayong DBM's Open Budget Portal at Project DIME or Digital Imaging for Monitoring and Evaluation, pero hindi lahat ng proyekto ay fully updated dito. Ang Commission on Audit or COA ay regular na naglalabas din ng audit reports, pero kadalasan mahaba, technical at delayed. Karaniwan nga ay isang beses lang isang taon. May ilang inisyatiba tulad ng Open Data Philippines, pero hindi naman tuloy-tuloy ang maintenance at update nito. Wherein I said that the Open Data Initiative in the Philippine government is actually dead. Dagdag pa dyan, ang COA, bagaman tagapagsuri ng pondo, ay kulang naman sa manpower at madalas ay may backlog. Ang Ombudsman at Sandigang Bayan dito sa Pilipinas na nag-iimbestiga at nagpaparusa ay mayroon ding problema. Madalas matagal ang proseso at bihira ang conviction rate sa high-level corruption. Pagdating naman sa papel ng media at ng mga mamamayan, sa Denmark, malaya at mataas ang kredibilidad ng media doon. Mayroong strong data journalism culture. Ibig sabihin, ginagamit ng mga mamamahayag ang open data ng gobyerno para maglabas ng independent analysis. Ang mga Danish ay sanay na humingi rin ng datos at magtanong sa mga opisyal. Pero dito sa Pilipinas, kahit malakas ang watchdog journalism, mahirap namang kumuha ng dokumento at madalas ay may mga threats, may red tagging o intimidation laban sa mga investigative reporters. Kulang din sa data literacy ang mga mamamayan. Hindi lahat ay marunong gumamit ng public budget portals. Pagdating naman sa kultura at sistema, mataas ang trust index sa Denmark. Naniniwala ang mamamayan na tapat ang kanilang gobyerno. Pero dito sa Pilipinas, masyadong malalim ang ugat ng kultura ng utang na loob at palakasan. Dahil sa dalawang ito, maraming korupsyon ang hindi na isa sa publiko. Maging ang mga mamamayan ay may tinatawag na partisan culture. Ibig sabihin, kahit ano pang tibay ng mga ebidensya ng katiwalian, hindi nila paniniwalaan yan dahil sila ay mga loyalista ng pamilyang nasasangkot. Madalas ding natatakpan ng konting pera ang bibig ng karamihan para huwag na silang magsalita o umangal sa talamak na korupsyon. Minsan nga, sa halagang 500 lamang ay nakakalimutan na ng mga tao ang pagiging korap ng isang opisyal. Pag-usapan naman natin ang pagbuo ng national budget sa Denmark. Less than 12 months ay buo na ang national budget ng Denmark. Ang nagsasaayos ng budget nila ay ang Finance Ministry. Lahat ng ahensya ay nagpapasa ng proposal online patungo sa budget database system na accessible sa publiko. Ang mga proposal na ito ay dumadaan sa mahabang proseso ng public consultation, konsultasyon kahit sa lokal na pamahalaan, sa mga universidad, sa mga think tanks at sa mga business sectors. Lahat ng gastusin at pondo na nakapublish sa database
ay may cost-benefit justification. Kailangan documented at verifiable, itemized, downloadable, at madaling maintindihan. Kasunod nito ay magsasagawa ng public consultation sa Parliament kung saan pwedeng magbigay ng komento ang mga mamamayan, mga eksperto at maging ang media tungkol sa mga budget proposal. At bukod sa open to the public ang hearing ng Parliament, meron din itong live stream. Maliban dyan, meron ding mga NGO na nag-o-audit at nagbibigay ng feedback sa gobyerno bago pa man aprobahan ang budget. Lahat ng sessions, minutes at line items ay nasa public database. Walang insertions or hidden funds. Lahat ng pagbabago ay dokumento at ipinapaliwanag sa publiko. Malayong malayo ito sa pagbuo ng budget dito sa Pilipinas. Hindi alam ng isang pangkaraniwang Pilipino ang laman ng budget proposal hanggang sa maisumite na ito sa Kongreso. Downloadable naman ang NEP sa database ng DBM. Pero hindi ito naiintindihan ng mga pangkaraniwang tao dahil napaka-teknikal ng dokumentong ito. Libu-libong pahina na puno ng mga code, acronym at financial tables. Halimbawa, may nakasulat na MOOE 2,148,321 pesos. Pero wala namang paliwanag kung ano ang aktwal na proyektong yon, saan ito o sino ang makikinabang. Wala ring public consultation ang NEP ng Pangulo at kapag nasa budget hearing na ng Kongreso, halos wala ring partisipasyon ng publiko at madalas ay hindi naiintindihan ang pinag-uusapan. Madalas ay maliit lang din ang papel na ginagampanan ng mga LGU at civil society. Tinatawag lang sila kung may mga budget forum na kadalasan ay token of participation pa. At ang talamak dito sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na mga pork barrel insertions, congressional amendments, at confidential and intelligence funds na hindi transparent sa publiko. Mga bagay na hindi umiiral sa Denmark dahil labag yan sa prinsipyo ng transparency doon. Ang ganitong mga insertions, amendments, at confidential funds ang madalas na pinapasukan ng korupsyon. Dahil nagkakaroon ng pondo ang mga politiko na sila lang ang bahala kung paano ito gagamitin. Tungkol naman sa implementasyon ng mga proyekto sa Denmark, lahat ng proyekto doon mula sa pinakamalaking kalsada hanggang sa pinakamaliit na local repairs ay nakapublic online sa tinatawag na Open Data DK at Statens Budget or State Budget Portal. Nakalagay dito kung magkano ang halaga, sino ang kontraktor, kailan matatapos at anong ahensya ang responsable. Pwedeng itrack ng kahit sinong mamamayan ang proyekto sa pamamagitan ng mga CIS maps at progress reports. Hindi rin uso sa Denmark ang mga ghost projects dahil bawat transaksyon doon ay digital. Ibig sabihin, ang mga pagbabayad ay electronic na at nakalog sa National Financial Management System. Hindi ka pwedeng mag-claim ng bayad para sa proyektong hindi pa tapos dahil may real-time inspection at auditing trail. At ang mga auditor, independent sila at hindi pwedeng impluwensyahan ng mga politiko. Kung may substandard or delayed project, agad itong nire-report ng media o ng mismong contractor dahil takot sila sa reputational damage. Kapag substandard naman ang trabaho, hindi tinatanggap ang proyekto at hindi binabayaran. Kahit maliit na paglabag, halimbawa overpricing or conflict of interest, ay pinaiimbestigahan agad ng state prosecutor for serious economic and international crime. Ang mga opisyal na mapapatunayang may sala, kahit maliit, madalas ay nagre-resign na lang agad o sinisibak sa pwesto bago pa man magkaroon ng malaking iskandalo. Malayong malayo yan sa sistemang nangyayari dito sa Pilipinas. Ang Denmark ay mayroon ding mga tunay na independent bodies na nag-iimbestiga ng korupsyon at talagang protektado sila ng batas laban sa pakikialam ng mga politiko. Kilalang independent investigating body sa Denmark ang State Prosecutor for Serious Economic and International Crime o sa simpleng tawag, Bagmans Politiet or Financial Crime Police.
Mandato nitong imbestigahan ang matataas na kaso ng korupsyon, bribery, financial fraud, money laundering at public fund misuse. May kapangyarihan silang magsabpina, may kapangyarihan silang magsagawa ng raids, at meron silang karapatang mag-file ng kaso laban sa sinumang opisyal, kahit miyembro pa ng ruling party. Nagtatrabaho ang ahensyang ito independently mula sa Ministry of Justice at meron silang sariling budget at chain of command. Ang direktor ng prosecution office na ito ay hindi din political appointee. Pinipili sila sa pamamagitan ng civil service process, hindi ng prime minister or ng ruling party. Maaari lang silang matanggal sa pwesto halimbawa dahil sa gross misconduct or legal violation. Meron silang taglay na statutory independence sa Danish Prosecution Act na nagsasabing ang lahat ng prosecutor ay dapat kumilos objectively, impartially, and independently of political interest. Kung may kaso laban sa isang politiko, hindi maaaring makialam ang Parliament or Ministry of Justice sa proseso ng investigasyon ng ahensyang ito. Katumbas ito ng Ombudsman sa Pilipinas. Pero ang pagkakaiba, ina-appoint kasi ng Pangulo ang Ombudsman sa ating bansa. At para matanggal siya sa pwesto, may kapangyarihan ang Kongreso na i-impeach siya. Sa Denmark, ang head ng Financial Crime Police ay independent sa anumang political pressure. Hindi siya pwedeng ma-impeach. Ang dismissal or pagtanggal ay maaaring mangyari lamang kung mayroong mga legal grounds, gaya ng criminal conviction, malpractice or professional misconduct at kakulangan ng kapasidad o kakayahan na gampanan ang kanyang tungkulin. Isa din sa mga nagpapabagal ng mga kasong may kinalaman sa korupsyon ay ang justice system ng isang bansa. Sa Pilipinas, inaabot ng 10 o mahigit pang taon ang malalaking kaso ng korupsyon. Kadalasan ay dekada ang binibilang bago maparusahan ang mga opisyal na involved sa katiwalian. Kadalasan ay nakapagpalit na ng administrasyon pero hindi pa rin tapos ang pagdinig. Tunay na napakabagal ng justice system sa mga bansang bat-bat ng korupsyon. Pero sa Denmark, ang average criminal case ay natatapos lamang sa loob ng 6 hanggang 12 buwan mula filing hanggang hatol sa ordinaryong korte. Para sa malalaking economic or financial crime cases gaya ng corruption, fraud, bribery, karaniwang umaabot ng 12 hanggang 24 na buwan ang duration, depende sa complexity at bilang ng mga akusado. At dahil integrated ang state prosecutor at meron silang sariling investigator at prosecutors, hindi nadidelay ang investigasyon gaya sa mga bansa kung saan magkahiwalay ang investigator at prosecutor. Bukod dyan, sapat din ang bilang ng mga hukom sa Denmark kaya hindi sila natatambakan ng mga kaso at bawat korte ay mayroong mataas na compliance at respeto sa deadline. Isa pang kahanga-hanga sa judicial system ng Denmark ay hindi pwedeng mag-apila ng paulit-ulit. Sa mga kaso ng korupsyon, pwedeng mag-file ng motion for reconsideration ang akusado sa higher court. Pero kapag ito ay nireject na ng higher court, hindi na ito pwedeng i-file ng panibagong motion sa Korte Suprema ng Denmark. Kung kailangan talagang mag-file ng motion sa Korte Suprema ng Denmark, yan ay para lamang sa mga isyong may kinalaman sa hindi malinaw na interpretasyon ng batas. Para masiguro na tama ang aplikasyon ng batas, kakailanganin talaga ang tulong ng Korte Suprema doon. Aplikable din ang mosyon sa Korte Suprema ng Denmark kung halimbawang ang kaso ay nakakaapekto na sa lipunan in general o sa mismong legal system. Dahil dito, napakaliit ng tsansa ng isang corrupt official sa Denmark na mag-apila ng paulit-ulit para i-delay ang kanyang kaso. Hindi katulad sa Pilipinas na kahit nireject na sa Court of Appeals, nag-a-apply pa ng panibagong mosyon sa Korte Suprema. Kaya tuloy nagiging masyadong delay ang batas o ang due process sa mga taong may pera. Isa pang aspeto na nagpapabagal ng judicial process sa isang bansang korap ay ang political appointment ng mga hukom. Sa Pilipinas,
Ang Pangulo ang nag-a-appoint ng mga hukom dito, ganun din sa mga hukom ng Korte Suprema. Pero hindi ganito sa Denmark. Ang mga hukom sa Denmark ay career judges at hindi political appointees. Dahil dito, hindi nila kailangang tumanaw ng utang na loob sa mga politiko at hindi rin sila madaling maimpluwensyahan ng mga politiko o mayayamang akusado. Mataas din ang transparency kahit sa mga proceedings ng korte, kaya madaling malalaman kung ang hukom ay konektado sa akusado. Sa Denmark, ang hustisya ay mabilis, malinaw at pantay. Kahit sino, mayaman ka man o mahirap, ay hindi nakakalusot sa batas. Ang transparency at integridad ay hindi lamang prinsipyo, kundi paraan na ng pamumuhay ng gobyerno at ng mga mamamayan doon. Sa Pilipinas, ang korupsyon ay paulit-ulit na balita at ang pondo ng bayan ay nawawala sa bulsa ng iilan. Kapag ang mga nasa itaas ay korap, madalas na naaapektuhan ang buong sistema, mula sa lider hanggang sa mga tauhan sa ibaba. Pero hindi ito kailangang maging katapusan ng kwento. Ang pagbabago ay posible pa rin kung may matibay na batas, mabisang institusyon at tunay na pananagutan. Ang susi ay nasa mga masang Pilipino, nasa ating paninindigan, sa ating pagbabantay at sa pagtutok natin sa mga ginagawa ng mga nasa pwesto mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa.